Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26 ng April 26, 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:45 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa endorsement ni Lenny kay Abalos at Pacquiao. Nakita kasi sa social media na o sa balita na itinataas ang kamay ni ni Abalos at saka ito ni Pacquiao ni Lenny. Si Lenny ang nagtataas ng kamay. At napakarami po na nagkukomento. Opo, mga vloggers, mga doon sa comment section, iba-iba po ang mga pananaw nila o iba-iba ang mga comments nila. At yan ang naisipan ko na tatalakayin ko ngayon. Endorsement ni Lenny kay Abalos at Pacquiao. Ayan nga, nakasulat dyan ay sari-sari po ang reaksyon ng mga tao. Siyempre, iba-iba po ang pananaw ng mga tao. Igalang po natin ang pananaw ng bawat isa. Iba-iba kasi ang pinagdaanan ng tao o ng bawat tao. Iba-iba po ang karunungan o iba-iba ang experience, kaya ganyan. Iba-iba din ang komento nila. Opo. Ngayon ay, sige, ay unahin muna natin si Abalos. Para po sa akin, ay kahit na hindi itaas ni Lenny yan o hindi ilalakad ng mga oposisyon yan si Abalos, ay isa yang mga pwede yang iboto. Opo. Kasi nga, nang dahil sa kanya, siya ang DLIG secretary at yung kapulisan kasi ay under ng DLIG, ay nahuli si si Kibuloy. Yan po ang isa sa accomplishment na dapat nating tanawin ng utang na loob kay Abalos. Kaya pwede yan. Actually, dalawa lang dyan sa administration candidate ang masasabi ko na pwede. Isa si Abby Binay. Opo. Yan si Abalos, una. Pangalawa, si Abby Binay. Ay siguro tatanungin niya ako, bakit Abby Binay? Kasi noong pong mayor yan at yung tatay niya, si Jojo Marbinay naman ay vice president. Sinalanta po yung bayan namin ng bagyo. Opo, ang daming natangay ng bahay. Inanod ang mga bahay at isa yung bahay ng kapatid ko. Malaki din yung bahay. Naanod. At naanod din yung simenteryo namin. Ang daming bangkay na nailabas. Nagpunta sa China Sea. Opo, kasi malapit lang kami sa China Sea. Tanaw na yung China Sea, yung dagat, tanaw na sa amin . Actually, ang Zambales, dagat yan at saka kabundukan yan . Ngayon, ito po si Abby Binay, ikikwento ko lang po, mayor siya, 2 truck na malaki. Pinadala niya doon, punong-puno ng pagkain. Umagang-umaga, naandun na. Actually, 2 pwesto . Doon sa South Central Elementary School
at saka isa doon sa resettlement area, yung Pinatubo pa, yung Pinatubo resettlement area. 2 truck yan. Opo, pero naka-escort ng pulis ng Makati, at saka ang nagdi-distribute ay yung social welfare ng Makati. Nagbibigay sila ng sardinas, bigas, tuyo, lahat na andun na. Ang bilis po ng tulong. Nauna pa sa mayor. Nauna pa dun sa mayor namin. Opo. O sa ibang ahensya, yung DSWD ng Zambales, nauna pa yung Makati, at kumpleto po sila. Nakapila na nga yung mga tao eh. Halos kwan na eh. Yung umagang-umaga, nakapila na eh. Nagbibigay na eh. Ganun po yan. Kaya utang na loob ay hindi naman natatalo ang Binay doon sa amin. Hindi natatalo po. Opo. Kung matalo man siya, ay maliit lang ang lamang. Ganun po ano. Doon sa amin, ang nanalo pa rin ay si Kwan, ay yung administration noon kay Duterte. Pero pangalawa si Duterte. Pero maliliit lang ang lamang. Pangatlo din si Binay, maliliit lang ang lamang, walang 100, ganun. At iyan nga si Nancy Binay, hindi natatalo sa amin yan sa pagka-senador. Number 4 yan o number 5 doon sa amin. Kinikwento ko lang po ano. So, yan lang po ang pwede dyan. Ay, ito naman si Pacquiao. Ay, para sa akin ha, at ito ay hindi ko naman pinipirsa ito sa mga tao, kasi nga ay iyan ang pananaw ko eh. Actually, nung nangandidato ito ng 2016 ba? Oo. 2016. Sabay ito ni De Lima at saka ni Duterte. Si Duterte sa pagka-presidente. Nanalo ito, pero under ito kay Binay. Opo. Under yan kay Binay. Ngayon, bumaliktad na yan. Pumanig siya kay... Iyon po ang masama sa atin eh. Hindi na maintain yung mga mga party. Hindi na po eh. At naging enabler po ito ni Duterte. Si Pacquiao. Nung nangandidato po ito ay kasi panatiko po ako sa boxing, ay believe ako kay Pacquiao sa boxing. Kaya kako ay bigyan natin ng pagkakataon na maging senador ito. Baka nga makakagawa ng mabuti. Ay hindi po eh. Naging enabler siya ni Duterte, at sa katunayan siya po ang nagtanggal kay De Lima sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. At sunod-sunod na yan hanggang sa naibilanggo si De Lima. Dalawa sila ni Cayetano, alam ko eh. Opo, nag-move siya na hindi po ginagawa yan sa history ng Senado. Nag-move siya kasi yan po mga chairmanship ay pinag-uusapan po yan, closed door yan eh. Opo. Pinag-uusapan po yan at tapos na yan, kukus lang yan eh. Yung mga party kasi ang nagsusulong dyan. Mga kwan sila, kasi ang mga party po may mga kwan yan eh, mga black sila yan eh. Ngayon ay isinusulong nila, at ayan nga si De Lima na isulong ng oposisyon siguro, si Ladrilon, na siya na ang gawin ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Ay pagkatapos doon, si Pacquiao po ang nag-move na hindi po ginagawa yan hindi pa nangyari po yan sa kasaysayan ng Senado na yung isang member imumove niya na bakante yung isang posisyon na naandun naman, present naman.
Ngayon po ay okay, ay hindi, wala siyang inaral o hindi niya inaaral yung Senado. Kaya siya siguro ang nilapitan ni Duterte para magsalita nun. Ulitin ko nakita siguro ni Duterte na ito ay walang alam sa batas o hindi alam ang proseso dyan sa Senado, pinakiusapan yan. Pero mayroon mang go signal yan dun sa mga members. Kaya natanggal nila si De Lima as chairman of Blue Ribbon Committee. At yung mga sunod-sunod na yan, nung natanggal doon sa Blue Ribbon Committee, ayan, kinasuhan na ng droga. Pero nga, yan si Pacquiao, tandang-tanda ko yan, ay, hindi, parang ganito po yan para maintindihan natin. Halimbawa, nung elementary kayo, hindi ba mayroong ini-elect nyo ang class officer? Sino ang presidente? Sino ang vice president? Sino ang treasurer? Sino ang sergeant at arms? Di ba? Sino ang muse? Ngayon, ini-elect yan kung ilan yan. Sino ang auditor? Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, nag-elect na kayo nung isang linggo o nung isang buwan. Tapos tatayo ka, tapos sasabihin mo na bakante yung vice president o bakante yung auditor bakante tatanggalin na natin yan. Ay mali po yun kasi nagkaroon lang kayo ng ng butuhan Iyon po ang ginawa ni Pacquiao. Tumayo lang siyang bigla na hindi nga nangyayari yan sa kasaysayan po ng Senado. Pero nangyari dahil nga kay Duterte. Ganun po kasama. Ganun po. At ito si Pacquiao, nagamit po yan. At hindi lang po yan. Hindi kasi mabibilanggo si De Lima kung wala siyang mga enablers si Duterte. Kasama na yung judge. Kasama na yung prosecutor doon sa Muntinlupa yan Doon ata siya ng dinimanda yan na aywan ko, 3 kaso Hindi po mabibilanggo yan kung wala siya mga enabler at yan na nga sila Pacquiao. Kaya ako ay nilalakad ko ito si Pacquiao na huwag nang ibuto. Yan po at okay lang kung yung iba ay ibubuto nila dahil nakikita nila na mabait na tao, ay okay lang naman Pero para sa akin ay una-una ay hindi siya qualified dyan Ngayon, pinagbigyan lang siya nung una kasi nga ay people's champ maraming bilib sa kanya. Pero pagdating dun sa ginawa niya na ganyan, ay ang ibig sabihin kasi ng enablers ay kasama siya doon sa paggawa ng masama. Enabler ni Duterte po yan. Ngayon, ang isa sa maganda siguro dyan ay nagsisi siya. Opo, sa palagay ko ay nagsisisi na siya doon sa ginawa niya. Kasi pati nga si De Lima nagsalita na rin na naiintindihan ko naman kanya si Pacquiao. Hindi naman niya naiintindihan yung ginawa niya Sabi ni Juan Pero kay Gordon, ang sabi ni De Lima, kay Gordon, malabo, sabi niya. Kasi si Gordon ay naging enabler din yan siya ang pumalit doon sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Pero kay Gordon kanya, hindi. May alam yan, sabi ni Juan May alam sa batas yan Kaya mahirap niyang i-consider na yun nga, parang baliwalain yun, yung pinagagawa nila kay De Lima. Yan lang ang maganda kay Pacquiao. Pero maaring nagsisi na siya. Opo. Kaya naman kasi ganun mabula talaga ito si Duterte Sinabihan siya nung birthday niya Umatin doon sa birthday niya. Ito, sabi ni Duterte, yan nga si Manny Pacquiao nung birthday niya. Sinabihan lang siya ni Duterte, ito ang gusto kong maging presidente. Ay simple, ikaw sasabihan ka ng presidente? Sasabihan ka ng presidente, sasabihin doon sa birthday mo, ito ang gusto kong susunod na presidente. Ganun po di ba? Puro po kasi ang
Ito ang sasabihin ko sa inyo ha, ang tao po kasi puro deceit. Puro deceit. Ang Diyos lang po ang walang deceit. Opo, katulad yan, mabuti naalala ko, nung sigalot dyan sa West Philippine Sea, yung binabangga yung kwan natin dyan, yung mga mangingisda natin dyan, hindi ba? Ano ang sabi ni Duterte? Tubig lang yan. Oh, tubig lang yan, ibigay na natin yan sa China, sabi niya. Deceit po yan eh. Kasi may mga isda eh. Oh, wag na nating intindihin yung mga langis dyan o yung mga natural resources na iba dyan. Mga deuterium o ano yan o yung mga natural gas na nakukuha dyan. Wag na yun. Yun lang isda. Hindi lang po tubig yan. Kaya nga kako ay doon nadadali ang mga tao dyan sa mga deceit na ganyan. Tubig lang yan. Oh. Pag-aralan nyo po, ako po ay pinag-aaralan ko po ang mga salita eh. At hindi po lulusot sa akin yan kasi nga dahil nag-aaral kami ng Biblia. Patuloy po kami nag-aaral ng Biblia. At yan po, maingat kami sa salita. Oh, yung tinatalakay ko kahapon na hindi na ako believe kay Attorney Libayan at saka kay Attorney Tutok Kausing. Kasi nga, yung salitang competent judicial authority na naandun sa Rome Statute sa Article 59, Section 2, na idadaan daw, yung nahuli nila, si Duterte nga, idadaan doon sa competent judicial authority, pinalitan nila Pinalitan nila ng kurtiyan, sabi nila, kurtiyan. Oh, hindi ba? Ay hindi na ako believe. Pag ang isang tao, pinapalitan yung salita na nakasulat, hindi na ako believe dyan. Maiiba talaga Ay kung narinig ay, oo nga dapat idaan sa kurti Ay bakit naman idadaan sa kurti yan? Oh. At pinaliwanag ko doon, ano ba ang gagawin ng kurti kung idadaan sa kurti? I-identify lang yung tao. I-identify lang. Ay ang mag-identify niyan ay ang NBI o ang pulis kasi sila ang may record ng ating mga tammark o yung mga natin, kung kukuha tayo ng mga clearance, di ba? Sila ang may record Oh, bakit judge ang magbubusisi kung yan tao na hinuli ay siya yan? Mali mali po hindi ba? Oh, kaya hindi na ako believe sa ganon. Ngayon, ulitin ko lang si Abalos okay. Opo yan. At ako ay nilalakad ko rin na ibuto yan si Abalos. Opo, at saka si Nancy Binay. Maliban dyan, wala na. Doon sa administrasyon, wala na. Wala na akong mapili dyan. Lahat na ay oposisyon na. Ay lalo na doon sa party ni Duterte, yung PDP. Yung sinasabi nila na PDP wala nang laban. Ay talagang wala doon. Wala kang map. Kasi nga ay si Bongo atang nangunguna doon pero at saka si Bato de la Rosa, pero in doubt ako diyan kung mananalo yan. Sa survey siguro nangunguna sila ay madali lang naman bayaran yung survey at hindi naman ma-verify. Oh, madali lang yan na siya ang number 1 ganyan, pero ipakita niya sa mga survey nila, sa mga meeting nila, maraming tao ay wala walang tao na umaatin Opo, mabuti pa kay Lini. Ako naniniwala ako na hanggang ngayon ay yung mga bumoto kay Lini ay talagang intact po yan. O nadagdagan pa yan. Opo, at naniniwala ako na siya ang nanalo, si Leni Robredo. Dinaya lang po yan, eleksyon na yan, yung 2022 eleksyon. At yun naman yung 2019, ayan nga, nung nanalo si Amy Marcos, si Bongo at saka si Bato de la Rosa, dinaya din po yun kasi pinatay po nila ang
transparency server. Walang makita ang tao sa loob ng 7 oras. Kaya dinaya yun. Kaya nga ganyan zero nga sa kasaysayan po ng bansa natin sa eleksyon ng Senado. Ang mga tao po pumipili yan ng mga ibubuto nila. Kaso ganyan nga ang nangyari sa kasamaan po ng tao. Ganyan ang nangyayari. Sobra na po ang sama ng tao. Kaya ganyan po ang nangyayari. Kaya nila talaga yan. Kaya nila. Pero mabuti na lang dahil siguro sa panalangin ng mga tao o sa petisyon ng mga tao sa Diyos o sumasangguni na sa Diyos, umiiyak ang mga tao siguro, ay nangyari ito ngayon na hindi natin inaasahan. Na kung saan yung unity team, sila nag-aaway. Opo, nangyari yan. At ngayon nga ay sobra na ang hidukaan. Umaabot na sa ipapapatay na Hindi ba? Umaabot na po doon Ay grabe na po yan. Kung may mga salita na namumutawi sa isang tao na ipapapatay siya o siya din ay ipapapatay niya yung isang tao, grabe na po yan. At ako po naniniwala dyan. Opo, naniniwala ako dyan na may mga ganyan. Bakit? Ay alam kasi nila na niloko lang nila ang eleksyon Niloko lang nila. O sabihin natin para tuloy-tuloy tayo, no? Alam ni Sara na nanalo si Bongbong Marcos dahil dinaya lang nilang eleksyon. Ay bakit ganyan ka, hindi ba? Kasama ka sa nandaya o kaya, pero ako, ang Diyos po, alam yan. Ang Diyos po, hindi mo maluloko. Bagamat yun ay napakasama, na dayain ang eleksyon po, pinayagan po ng Diyos yan. Pero siya pa rin ang magwawagi dyan, yung Diyos. Makakagawa siya ng paraan. Yung masama na nangyari sa Pilipinas, 2019, nasiro ang oposisyon, hindi ba? Yung 2022, dinaya na naman yung eleksyon, hindi ba? 32 million si Sara 31 million naman si Bongbong Marcos kasi nga dinaya yan. Ngayon ay para maintindihan nyo po, napakasakit po niyan sa mga Duterte. Napakasakit niyan. I-discuss ko po yan sa ibang araw. At hindi nila malulusutan yan. Both sides po yan, ha? Delikado po yan, both sides. Kung ang dati mong kaibigan o kung ang dati mong kasangga o partner in crimes ay bumaliktad, mahirapan mong lusutan yan. At yan nga ang nangyayari sa kanila. Hindi ba? Dati niyang kasamahan, bakit very demanding si Sara Duterte. Hindi ba? Bigyan mo ako ng 500 million na confidential fund. Bakit? Kasi nga alam niya na nang dahil sa kanila, ako po mas naniniwala ako ngayon na ang nandaya ay yung Duterte. Kasi 32 million siya malakas ang loob nung nandaya, yan nga smartmatic Malakas ang loob nila kasi protektado sila ni Duterte. Kasi siya ang nakaupo noon At ngayon nga, inaanin niya yan. Sobra ang sakit ng loob niyan. Sobra po yan. Kasi sila ang nandaya Sila ang gumanap, di ba? Sila ang gumanap Pero, ayan ngayon, inaanin niya ngayon. Nakabilanggo siya na hindi ko rin maisip yan. Opo. Yan po mahaba na ay batiin ko lang muna itong mga itong mga sumusubaybay po sa atin at salamat po sa inyong lahat Ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronmel,
si EB Compio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, user Inby, Parot, Pabs Naranja, Romer Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Juna Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, user GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, user KK, user XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tamlati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casle, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moobriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po baga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Gaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Esquira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Rui Japantoros, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapian Yart at Ago, Dimjus Johnny Kakamping, Ang Bataswid, Atty. Claire Castro, Waldi Carbonel, Atty. Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan, sa ikabubuti ng bayan. Ito po ang verse na gusto kong i-share sa inyo. Kaya igalang po natin yung pananaw ng bawat isa. Opo. Pwede tayong mag-express ng ating damdamin, pero igalang natin. Ito po kung Biblia po ang pag-uusapan, ito, 3 verse lang po ito, Ephesians 4:32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Ayan po, patawarin natin sila. Opo. At yun po talaga ang Kristyanismo. Yung magpapatawad tayo. Yan, Pero nga ito kasi ay butuhan ito pwede natin silang patawarin, pero yung paupuin sila ng 6 years ay iba po yun, iba. Okay. 1 Peter 4:8, ito na naman, parang isususog lang dun sa Ephesians 4:32. 1 Peter 4:8, and above all things, have fervent, malalim na love, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sin. Ayan po ang nakikita ko sa mga lakad ni Lenny. Opo, hindi siya hindi siya nang aaway Opo, hindi At sa katunayan nga, inaamin ko, isa ako dun sa mga tao na nadidismaya doon sa agad siya nag-withdraw yung hindi na niya ipinaglaban yung mga buto niya. Opo. Kasi nga, nung nagpakita yung TN Trio, ay talagang kumbinsido ako na talagang dinaya Opo, Pero sa ibang topic po yan, Luke 6:31, and just as you want men to do to you, you also do to them likewise. Ayan po.
Itong verse na ito, isishare ko lang po sa inyo, ay dito ako nag-decide na maging born again na ako. Opo. Kasi yung nagtuturo sa amin doon sa Saudi Arabia na magaling talaga, ay binara niya ako eh. Civil engineer yun. Oo, civil engineer. Ako naman ay electrical engineer. Siya nagtuturo sa amin at boss ko pa siya. Siya ang QC assistant manager namin eh. Ay sa Bible study, ay napahiya ako dahil yung do not do unto others kako, ay sinulat ni Confucius yan. Ay bakit yang kako ang kwan ng kwan eh. Kaya tinitingala natin si Confucius na nabuhay siya mga 200 years ahead than kwan yan eh. Jesus Christ, si Confucius. Sabi niya sa akin, basahin mo nga kanya ito. Ito nga itong Luke. Basahin mo nga yan, sabi niya. Ay simple, ay engineer siya. Engineer naman ako. Kasi ang sabi ko, napakaganda nung sinabi ni Confucius na tinitingala yan ng lahat ng tao. Ngayon, nung binasa ko, ano naintindihan mo dyan? Sabi niya, ay nakasulat din pala kako sa Biblia. Kaya lang in a positive way, hindi sa negative. Yung kay Confucius, do not do unto others what you do not want them to do unto you. Pero ito kay Jesus Christ, ang sinabi niya, and just as you want men to do to you, you also do to them likewise. Ay parehas lang, hindi ba? Ang isa ay negative way, ang isa ay positive way. Do to them what you want them to do unto you. Ayan po. Kaya, okay lang po yan. Yang mga pagtaas ng kamay o okay lang po yan. Pero ang maipapayo ko lang ay kung ayaw nyo talagang ibuto, huwag nyong ibuto. Ganun lang po yan. At ako nga, ito si Pacquiao, ay hindi ko talaga ibubuto yan. Kasi nga, dun sa ginawa niya kay Dilima. Opo. Ayan lang po At isa pa ay nagbabasa siya ng Biblia eh. Kaya hindi ko ini-expect na ganyan na kung nagbabasa ka ng Biblia, dapat talaga ay isa katuparan mo kung ano yung naandon. O sige po, at hanggang dito na lang po at sana sa ating pong pakikinig ay may natutunan tayo at dinadalayan ko po bago ako mag-umpisa ay ang Panginoon po ay bigyan tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.